Sixers, Bucks raw ang mahirap pigilan sa liga. May sinabi si Giannis kaya uminit si Lillard sa fourth quarter. Butler, yabang o sadyang totoo lang? At kapalaran ng Warriors nakasalalay sa sinabi ni Dario Saric. Alam ang kahinaan ng Golden State. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Ang tiwala ni Jimmy Butler na maglalaro ang Miami Heat ng 98 games sa season na ito ay isang malupit na deklarasyon mula sa star ng koponan. Ito'y nagpapakita ng mataas na pangarap at determinasyon ng koponan na magkaroon ng malalim na playoff run. Ang tugon ni Butler sa tanong tungkol sa paglalaro ng 81 games matapos ang opening day victory laban sa Pistons ay nagpapakita lamang ng kanyang mindset at dedication ng Miami Heat sa tagumpay. Bagaman mayroon lamang 82 regular season games sa NBA, ang pagtukoy ni Butler sa 97 ay malamang na nagpapahiwatig sa ambisyon ng Heat na hindi lamang mag-excel sa regular season, kundi mag-abante pa ng malalim sa playoffs at makipagkompetensya para sa isang NBA championship. Sa pamumuno ni Butler na itatag ng Heat ang kanilang sarili bilang isang matitibay na koponan sa Eastern Conference. Sa isang malakas na roster at matapang na estilo ng paglalaro, nais nilang magkaroon ng makabuluhang playoff run at potensyal na sumali sa buong 98 games na paglalakbay, kasama na ang regular season at ang playoff matchups. Ang kumpiyansa at determinasyon ni Butler ay mga mahahalagang katangian na maaring magtulak sa Heat sa kanilang paghangad para sa isang NBA title, at ang kanyang deklarasyon at patunay ng di mababaliwang pagtitiwala ng koponan sa kanilang mga layunin. Magiging kaabang-abangan naman ang para sa mga tagahanga ng Heat na makita kung magiging totoo ang prediksyon ni Butler at kung talagang magtatagal sila ng 98 games ng kapanapanabik na aksyon sa basketball. Sa iba pang balita mga kaibigan, hindi madali ang pagbabalanse ng dalawang alpha dogs sa iisang koponan. Ngunit para sa Milwaukee Bucks, pagkatapos nilang kunin si Damian Lillard, tila maayos naman ang kanilang pag-aayos. Hindi nasa kanyang pinakamagaling si Giannis Antetokounmpo sa kanilang season opener laban sa Philadelphia 76ers. Kaya't nagpasya si Antetokounmpo at ang Bucks na ibigay ang kontrol ng offense kay Lillard, at nagbunga naman ito. Lumabas si Lillard ng todo na nasa huli ng laro habang nagtutunggali ang Bucks at ang Sixers. Nagtala siya ng 14 points sa final quarter at naging hindi matitinag na puwersa sa point of attack. Nakakuha ng free throws at pinapabaliwala ang depensa ng kanyang kagustuhan, na nagdala ng panalo para sa Bucks na may score na 118-117. Hindi madali ang pag-a-adjust sa isang bagong koponan, lalo na para kay Damian Lillard na naglaan ng unang 11 years ng kanyang karera sa Portland Trail Blazers. Ngunit ang katapatan at kagustuhang dalhin ang pinakamahusay sa kanyang bagong co-star sa Bucks na si Giannis Antetokounmpo, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagsusuko ng kanyang ego, ay nagpagaan ang transition sa Eastern Conference para kay Lillard. Sinabi niya, "Mula nung araw na dumating ako dito, kami nag-usap ng matagal at isa sa mga pangunahing bagay na paulit-ulit niyang sinasabi ay gagawin ko ang ginagawa ko. At gusto kong gawin mo ang ginagawa mo at ikaw magkukumpleto ng laro. Alam namin na iyon ang ginagawa mo at iyon ang kinakailangan namin na gawin mo dito." Ayon kay Lillard pagkatapos ng laro. Sinabi rin ni Damian Lillard na inuudyok siya ng kanyang mga kasamahan sa Bucks na maging totoo sa kanyang sarili at pinagkakatiwalaan siyang gumawa ng tamang desisyon sa bawat pagkakataon. Ngunit ginagaya lamang nila si Giannis Antetokounmpo na tila handang iabot kay Lillard ang bola sa mga importanteng bahagi ng laro. Dagdag ni Lillard, "Para sa isang player ng kanyang antas na respetuhin ako ng ganoon, malaki ito para sa akin. Ngunit sa tingin ko, ito ay nagpapakita na ang kanyang pangunahing layunin ay maging pinakamahusay tayo at manalo ng mga laro." Nagmumula itong partnership ay tila magdudulot ng maligayang karanasan sa Bucks sa buong season, at sana ay lalong lumago ang kanilang samahan mula dito. Ang Golden State Warriors naman simula Biyernes ng gabi sa Sacramento ay pumapasok sa teritoryo
na dati ay madalas maging sanhi ng kanilang takot noong nakaraang season. Nanalo sila ng isa sa kanilang 2 regular season games sa Golden One Center at 2 sa kanilang 4 na playoff games doon, kasama na ang Game 7 ng kanilang first round series. Ang Golden State short trip up north ay hindi kailanman naging magandang balita para sa Golden State Warriors. Ngunit hindi maaaring maging ganon ang kaso ngayong season. Ang mga street games ay magiging pangalawang tahanan ng Warriors simula sa maagang laro kontra sa Kings. 7 of the Warriors' next 8 contests ay mga road games. Pagkatapos ng laro kontra sa Kings, sasakay sila para sa back-to-back games kung saan haharapin nila ang Houston Rockets sa Lunes at ang New Orleans Pelicans ng Martes. Pagkatapos nito, may isang 1-game stop sila sa San Francisco para sa game kontra sa Kings ulit. Ngunit sa Chase Center na naman ito. Pagkatapos ay babalik na naman sila sa ere para sa mga laro sa Oklahoma City, Cleveland, Detroit at Denver. Ang mga bumalik at mga bagong salta sa koponan ay nagpahayag na ang pagkakaisa ng grupo ngayong season ay kaibahan at ang kanilang unang tunay na pagsubok ay mailalantad na. Ang roster ay mas may karanasan, ngunit wala namang nakakatiyak hanggang sa maganap ang unang sipa para sa laro. Ang koponang ito ay mas may karanasan kaysa sa koponan noong nakaraang taon, sabi ni Steve Kerr matapos ang ensayo ng Warriors noong Huwebes. Karaniwang mas maganda ang laro ng mga veteran teams sa road games. Pero sa kabila nito, wala namang garantiya. Hindi ko naisip na maglaro tayo ng partikular na maayos noong nakaraang games. Kaya kailangan tayo maging mas matatag sa simula. Ang aming rhythm at timing, nakita mo kung gaano karaming mga missed shots ang nangyari. Ang nakaraang season ay isang malupit na kalamidad para sa Warriors kapag sila ay wala na sa harap ng kanilang mga fans sa bahay. Inilos nila ang kanilang unang laro sa road games ng 29 points at agad namang naranasan ng isang 5-game road trip na walang panalo. Nalalas na ng Warriors ang kanilang unang 8 laro sa road games at nagtapos ng 11-30 sa kabuuan doon. 3 koponan lamang ang mas masahol sa road records at ang lahat ng 3 ay napili sa unang 5 ng NBA draft noong Hunyo. Ang newcomer na si Darius Saric ay hindi bahagi ng problema sa mga laro sa road games noong mga nakaraang panahon. Gayunpaman, na-witness niya ang 2 sa unang 8 pagkatalo ng Warriors sa road games noong nakaraang season habang siya ay miyembro pa ng Phoenix Suns. Naniniwala si Saric na nasa likod na ang mga issue ng Warriors sa road games at may tiwala siya na maipapakita ng grupo ito sa basketball court. Palaging mas mahirap manalo sa road, sabi ni Saric. Karamihan sa mga laro ay magiging makikipot. Kailangan mo ng mga closers tulad din na Steph Curry, Chris Paul, Klay Thompson at Andrew Wiggins. At kapag may mga secondary players na talagang nag-aambag sa pagitan ng mga minuto, sa pagitan ng mga stars habang naglalaro, iyon ang mahalaga. Minsan, ito'y tungkol sa body language. Minsan naman, kailangan lang lumabas at isipin ng isang tao na alam mo, kami ang Warriors. Minsan naman hindi ito magiging madali. Minsan kailangan mong gawin. Minsan kailangan mong magsikap buong laro at kailangan mong agawin. Kung darating tayo sa bawat laro sa road na parang mga kampyon, magiging maganda ito para sa atin. At sa tingin ko, ang mga taong narito na sa loob ng maraming taon ay mayroong ganyang mentalidad. Kaya't sa tingin ko, makakakuha tayo ng ilang panalo sa road sa taong ito. 5 sa 7 koponan na haharapin ng Warriors sa road sa loob ng 11 days ay nanalo na sa kanilang season openers. Ang mga pagsubok na naghihintay sa kanila ay hindi madali at alam ni Kerr na may marami pang dapat gawin sa hinaharap. Ano man ang resulta ng mga darating na laro. Bukas hindi pa rin kumpleto ang Warriors dahil si Draymond Green ay wala pa rin sa linya para sa ikalawang sunod na laro dahil sa kanyang naging sprained right ankle noong simula ng season. May pag-asa na makakasama na si Green sa Linggo o sa Houston. May pag-asa na makakasama na si Green sa Linggo sa Houston o sa Lunes sa New Orleans. Mayroon na wala siya, marami pa rin dapat ayusin sa Kerr tungkol sa kanyang koponan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.